Guys, welcome back ulit dito sa aming channel. Ngayon guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Walang Hanggang Paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga ang nangyari guys, na eto ngang si Bernie ay tinawagan niya nga etong si Annalyn guys, at sinabi niya na pumunta daw nga doon sa kanilang bahay etong si Linda, at galit na galit daw nga ito, at sinabi niya na wala naman daw nga siyang ibang pinagsabihan tungkol doon sa mga Hernandez kundi ito daw nga si Annalyn. At sabi naman nga nito ni Annalyn na ang ibig sabihin ba daw nga nito ni Bernie na siya daw nga yung nagkakalat doon sa hospital. Ngunit sabi naman nga ni Bernie na alam niya na hindi daw nga magagawa ito ni Annalyn. Sinabi na din daw niya yon sa kanyang kuya. At sinabi nga ni Bernie doon kay Annalyn na at sigurado daw nga siya na alam na daw ng mga Hernandez nga na pati daw nga itong si Annalyn ay na alam na pinagdududahan nila itong mga Hernandez ay baka ano daw nga yung gagawin ng mga Hernandez doon kay Annalyn. At tinanong nga nito ni Annalyn doon kay Bernie na ano naman daw ang gagawin ng mga Hernandez sa kanya. Sasaktan ba daw nga siya nito? Sinabi nga nito ni Annalyn doon kay Bernie na sinisiraan lang daw nga ni Bernie itong si Arnold para na makuha daw nga nito ni Bernie yung gusto niya. Hindi nga naniniwala itong si Annalyn doon kay Bernie guys. Sinabi niya na yung mga Hernandez daw ay mababait ito, at nakita daw nga niya kung paano tumulong ito sa mga tao doon, at siya daw ay nagtatrabaho daw doon guys, kaya alam daw nga niya kung ano daw nga yung totoong ugali ng mga Hernandez. At doon ay pinatayan na nga din neto ni Annalyn ng cellphone itong si Bernie guys. Samantala, eto naman ngang si Linda ay andun sa kwarto nito ni Lester, at andun din nga itong si Amelia. Sinabi nga nito ni Amelia na si Linda na daw nga ang bahala doon kay Lester. At parang napansin nga nito ni Amelia hindi nga okay itong si Linda guys. At natanong nga nito ni Amelia kung okay lang ba nga itong si Linda, at sinabi naman nga ni Linda na medyo may pinagtalunan lang daw nga sila neto ni Celine, at yun naman daw nga talaga yung mag-ina, normal lang naman daw nga yun guys. At sinabi niya na nalaman daw nga niya doon kay Araceli yung nangyari daw nga doon kay Arnold, na nalaman na nga daw nito ni Arnold yung totoo. At natanong nga nito ni Linda kung ano nang nangyari guys, at sabi naman nga ni Amelia na okay naman daw ang lahat. Nagkaroon daw nga sila ng heart to heart talk kagabi, at sabi naman nga nito ni Linda na sana daw ay nung una pa daw nga ay sinabi na daw nga nila doon kay Arnold yung totoo. At sabi naman nga nito ni Amelia kung na okay lang naman daw nga yun. Ang importante ay nalaman daw nga ni Arnold na mahal daw nga nila ito guys. At sabi naman ni Linda na totoo daw, at wala naman daw nga sa dugo yung pagiging pamilya, nasa puso naman daw nga ito guys. Sabi niya na nung nawala daw nga yung nanay niya ay ito daw nga si Araceli yung tumayong nanay na daw nga niya guys. At parang pamilya na daw din yung turing niya doon kina Araceli nga guys, pati na din daw nga etong si Celine. At eto guys, halata naman na nakipagplastikan lang nga etong si Amelia doon kay Linda. At eto naman nga si Arnold guys ay nilapitan etong kanyang ina na si Araceli, at nagsorry nga siya doon kay Araceli nga guys. At eto naman nga si Araceli ay nagsorry din doon kay Arnold dahil nasaktan daw nga niya ito. At nag-promise nga itong si Arnold guys na protektahan daw nga niya itong kanyang ina. Sinabi nga nito ni Araceli na yun naman daw nga yung gusto niya, yung magkaroon daw nga ng kumpletong pamilya. Kaya daw ayaw niya na itong si Arnold ay pumasok sa NIA, kasi ayaw daw nga niya na masaktan itong si Arnold. At kahit isa daw sa anak niya guys, hindi daw nga siya takot na mamatay, kundi takot daw nga siya na mawala ng anak. Sabi naman nga ni Arnold na naintindihan na daw nga niya itong kanyang ina, ngunit hindi alam ni Arnold guys na nagsisinungaling pa rin sa kanya yung kanyang tinuturing na pamilya. Sinabi nga nito ni Arnold guys na hindi na daw nga niya itutuloy yung kanyang training sa NIA. At sabi naman ng kanyang ina na si Araceli na kailangan daw nga nila itong si Arnold doon sa hospital. At kailangan daw nga itong si Arnold maging parte ng kanilang family business dahil pamilya na daw nga nila itong si Arnold. At ito naman nga si Arnold guys, sinabi niya doon kay Araceli na nung una daw ay nagdududa siya doon sa
relasyon nila nito ng kanyang ina at si Dr. Gomez guys, at tinanong niya nga guys kung bakit kinailangan nito ni Araceli na magkaibigan sila nito ni Dr. Gomez. At sabi nga nito ni Araceli guys na kasi natatakot daw nga siya na bakit daw nga sila imbestigahan daw nga guys, at ayaw niya na magkagulo yung kanilang pamilya at madamay daw nga doon sa kaso nito ni Dr. Gomez, kaya inililihim daw nga niya na magkaibigan daw talaga sila ni Dr. Gomez guys. Gusto nga daw nga niya na matahimik yung kanilang pamilya, at ito naman ngang si Arnold ay nagsorry doon sa kanyang ina guys dahil pinagdudahan daw nga niya ito, at sabi niya na hindi na daw nga siya maniniwala kahit ano man daw nga yung maririnig niya tungkol sa kanilang pamilya, dahil kahit daw pumatay ng isang tao ay hindi daw nga yun magagawa ng kanyang ina. At ito na din ang nangyari guys, na yung ating si Clarissa ay ginawa niya ng breakfast in bed itong si General Leo guys, dahil gusto niyang bumawi dahil sa ginawa niya guys na pagsugod doon sa restaurant kay General Leo, at doon ay tuwang-tuwa naman nga itong si General Leo. At eto guys, naalala nga nito ni Clarissa nung dati daw na pinaghandaan daw nga niya ng pagkain itong sina General Leo at yung kanyang anak na si LG. At sabi nga nito ni Clarissa nga guys na alam niya na hindi na daw nga sila magkakaroon ng anak at hindi na din mababalik itong si LJ, kaya isipan nga nito ni Clarissa na mag-adapt na lang daw nga sila guys. Ngunit sabi nga nito ni General Leo na mahirap na daw nga mag-alaga ng baby ngayon, at alam niya na ito ding si Clarissa ay alagaan din daw nga niya ito guys. At sabi naman nga ni Clarissa na pagbutihan daw nga niya guys, ngunit sabi nga nito ni General Leo na sapat na daw nga itong si Clarissa sa kanya at hindi na daw nga nila kailangan mag-adapt pa daw nga ng bata guys. At eto naman sumang-ayon naman nga itong si Clarissa doon kay General Leo. At eto na din ang nangyari guys. Eto guys, binalutan nga nito ni Clarissa itong si Mang Nick ng pagkain, at pati din nga itong si General Leo. Sinabi nga nito ni Clarissa kay Mang Nick na ito daw ngang si Mang Nick yung bahala sa pagpapaalala ng pagkain nito ni General Leo guys. At etong si Clarissa ay nagsorry doon kay Mang Nick dahil si Mang Nick daw nga yung naipit sa kanilang dalawa nito ni General Leo, dahil pinilit nga nito ni Clarissa na alamin doon kay Mang Nick kung saan itong si General Leo, kaya nalaman niya na andun na nagpunta sa isang restaurant itong si General Leo guys. At sabi naman nga nito ni Mang Nick na sana daw ay nagkaayos na daw nga itong si Clarissa at si General Leo guys. At sinabi naman nga nito ni Clarissa na okay na daw nga sila. At sabi ni Mang Nick na sana hindi daw magagalit sa kanya itong si General Leo, dahil sinabi niya nga doon kay Clarissa kung saan nga itong si General Leo nung araw na yon. Ngunit sabi ni Clarissa na nasabi na daw din niya doon sa kanyang asawa daw nga guys na siya yung nagpupumilit kay Mang Nick. At doon din ay sinabi nga neto ni Mang Nick kay Clarissa na pareho daw nga sila dati, ngunit siya daw nga yung nagdududa sa kanyang asawa nga guys. At ang kaibahan lang daw na napatunayan daw nga neto ni Mang Nick na may iba daw ngang lalaki yung asawa niya, kaya nagkahiwalay daw nga sila guys. At sabi niya na eto daw ngang si Clarissa ay hindi naman daw magagawang pagtaksilan ng kanyang asawa na si General Leo guys. At eto naman ngang si General Leo ay narinig niya yung mga sinabi ni Mang Nick doon kay Clarissa. At doon ay lumabas na din nga itong si General Leo guys, at nagpaalam na din doon kay Clarissa. At nung nakapasok na nga din itong si Clarissa doon sa bahay nila ni General Leo ay sinabi nga ni General Leo doon kay Mang Nick na hindi daw lahat ng lakad neto ni General Leo ay pwedeng sabihin doon kay Clarissa guys. At ayaw niya na ito daw ngang si Mang Nick yung mismong nagsasabi doon sa kanyang asawa. At sinabi nga neto ni General Leo ng pagalit doon kay Mang Nick kung sino ba daw yung nagpapasweldo kay Mang Nick. Ito ba daw ngang si Clarissa or siya guys. At nashock nga itong si Mang Nick. Ngunit binawi nga neto ni General Leo, sinabi niya na biro lang daw nga yun at umalis na daw nga sila guys at baka malate pa daw nga siya. At eto na din ang nangyari na eto nga ding si Eman nga guys, at etong si Sam at Kaloy ay andun na sa labas ng hospital at naghihintay na lang sa text neto ni Celine guys. At natanong nga nito ni Kaloy kung okay lang ba daw nga itong si Eman at si Sam. Sabi naman nga ni Sam na okay lang naman daw nga siya. At sabi nga nito ni Eman na kung sumama pa rin daw ang loob nito ni Sam dahil daw sa nasabi niya kagabi ay humingi ng pasensya itong si Eman doon kay Sam, at
sinabi niya na ayon niya na isipin daw nga ni Sam na hindi daw nga maghalaga itong si Sam sa kanya. At ayon niya na masira daw nga yung kanilang pagkakaibigan. At ito naman din nga si Sam ay nagsorry din doon kay Eman dahil medyo demanding na din daw nga siya doon kay Eman, guys. At naging okay na din nga itong si Eman at si Sam. Eto guys, dumating na itong si Celine at eto guys, pupunta na nga itong si Celine at si Kaloy doon sa loob ng ospital. At eto yung sinabi naman nga nito ni Eman doon kay Celine na kung may problema daw ay tawagan daw nga sila agad nito dahil nag-aalala nga itong si Eman na baka ano nang mangyayari doon sa dalawa. At doon ay pumasok na itong si Celine at si Kaloy doon sa loob ng hospital, guys. At itong si Kaloy, inaalala niya kung saan nga siya nagpunta, guys, nung araw ng kanyang pagtakas doon sa hospital. At doon ay iniisa-isa niyang puntahan yung lugar na yon. At itong si Celine ay sinabi niya doon kay Kaloy na parang paikot-ikot lang naman daw nga sila doon. At eto din, guys, itong si Amelia ay andun din pumasok doon sa kanilang hideout doon sa hospital, guys. At nakausap nga nito ni Amelia yung isang tauhan niya na babae doon na meron nga silang bagong set ng mga bata, guys, at meron na din nga itong mga sponsors. At pinahanda nga nito ni Amelia yung mga bata dahil i-harvest na daw nga nila yung mga organs next month daw nga, guys. At ito na din ang nangyari na itong si Colonel Manzano at si General Leo ay nag-usap nga ito. Sabi nga nito ni General Leo na kahit hindi daw nga nila nahuli itong si Dr. Gomez ay sigurado daw nga siya na tapos na daw nga yung operasyon ng organ trafficking. At tama daw nga yung naging desisyon niya na i-close na daw nga yung kaso. At mag-move on na daw nga sila doon sa ibang kaso, guys. At sabi naman nga ni Colonel Manzano na hindi rin daw titigil yung iba nga nitong kasama ng mga sindikato na yun, guys. Lalo na daw yung mga laking tao na pumaprotekta dito at nagpondo daw nga doon sa mga sindikato na yon. At sabi niya na hindi daw nga titigil itong si Agoncillo nga, guys, na mag-iimbestiga dahil may nakikita daw nga silang foul play doon sa pagkamatay ni Dr. Gomez, guys, at hindi daw nga ito nagpapakamatay dahil sa tama daw nga ng bala nito. Nagdududa daw nga sila sa pagkamatay nito ni Dr. Gomez. At sinabi nga nito ni General Leo na klaro naman daw nga yung statement nito ni Franco na wala na nga itong leader ng mga sindikato, guys. At sinabi nga nito ni Colonel Manzano na patuloy pa rin daw nga yung investigasyon nila at baka din daw yung mga Hernandez ay may kinalaman din daw nga sa kaso, guys. At iginiit nga nito ni General Leo na wala daw nga kinalaman yung mga Hernandez at siya daw nga mismo yung kumausap dito, guys. At sabi niya na final na daw nga yung desisyon niya na close na daw nga yung kaso. Napagtaasan nga niya ng boses itong si Colonel Manzano, guys. At natanong nga nito ni Colonel Manzano kung may problema ba daw nga sila. At sinabi naman nga nito ni General Leo na yung asawa daw nga niyang si Clarissa ay nagdududa na naman daw nga, guys, na may babae daw nga siya. At eto nga ay inoferan nga nito ni General Leo ng kape itong si Colonel Manzano, guys. At eto din ang nangyari na eto nga si Sam at si Eman ay naghihintay pa rin doon sa tawag nito ni Celine at Kaloy, guys. At eto nga si Eman ay gustong pumasok doon sa ospital dahil nag-alala na siya kung napano na nga etong sina Celine doon. Ngunit eto nga si Sam ay hindi nga niya pinayagan itong si Eman dahil baka ano daw nga mangyayari doon dahil magkagalit pa nga itong si Eman at itong si Anton. At doon din, guys, ay dumating itong si Anton. At natanong ni Anton kung ano ang ginagawa nito ni na Eman sa labas ng hospital. At sinabi naman nga nito ni Sam na ito daw nga si Kaloy ay nagkaroon ng problema doon sa braso nito at nagpa-check up daw nga ito, guys. At natanong nga nito ni Anton kung sino daw ang doktor yung tumingin doon kay Kaloy, guys. At sinabi naman nga nito ni Sam na ito daw nga si Dr. Montisilio. At doon ay natanong nga nito ni Eman kung may problema ba daw. At sinabi naman nga nito ni Anton doon kay Eman na nagkayos na daw nga sila nito ni Celine at sana daw sila, guys, ay magkakaayos na rin. At humingi nga siya ng pasensya doon sa nangyari. At sabi naman nga ni Eman na kalimutan na daw nga nila ang lahat, guys. At ito ay nakipagkamay nga itong si Anton doon kay Eman at
Doon din ay nagpaalam na din itong si Anton doon kay Emma na andoon kina Sam. At yun na nga ang mga nangyari guys sa episode nating napanood sa walang hanggang paalam. At maraming salamat po sa iyong panonood. At kung gusto nyo po na malaman kung ano po yung teaser sa susunod na episode ay may nagawa na po akong pa-update. At kung bago po kayo sa channel na to, please wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!